Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our 5th day dito sa South Korea and alas 9 na ng umaga ngayon. 9:30 pa yung call time natin for today. Ayan na yung tour bus natin fam and yung hotel nandito lang sa likod natin. So maaga na akong bumaba dahil plano kong mag-coffee dito sa Pake's Coffee. May katapat na Pake's Coffee yung hotel natin bago tayo pumunta sa ating tour bus. So for today, we're gonna explore naman yung mga spots dito sa Seoul. Number 1, we're gonna visit the National Museum of Korea. Excited ako dyan. Number 2, magbe-visit din tayo ng Seongsu-dong. Isa sa mga sikat din na spots dito for shopping, cafe street and all. Maganda rin yun. Nakapunta na rin kami ni Hazel doon noong nakaraan. Hindi ko alam kung na-vlog ko na yun. Alam ko nakapag-vlog ako doon ng konti, no? And then after that, we're gonna visit the Seoul Botanic Park. Magpe-picnic daw tayo doon. And then we're gonna watch the painter performance show after the picnic. Tapos dinner. And then after dinner, meron tayong Naksan Park View activity mamayang gabi. Anyway, lahat ng mga details lang yan, isi-share ko na lang mamaya. So for now, mag-breakfast muna tayo. Plano kong mag-coffee lang or kung may small sandwich lang dito kay Pake's Coffee, yun na lang yung bilhin natin. So ito pala yung ating outfit. Sinuot ko na yung nabili natin sa Sipaw na black na parang coat. Yan o, yung nabili natin from sa Jeju. Okay. Halika na. Ito na yung Pake's Coffee. Oh. Ayan lang. Dito tayo nag-intro sa harap niya. Tapos ang ganda na ng mga puno. Autumn na. And then ayan na yung tour bus natin. Oh. Okay, dito na ako sa labas ng ating hotel. Time check, 9:25 na. O diba, sakto lang tayo sa time natin. Nandiyan na yung tour bus natin. So wait na lang tayo dito sa baba. So na-share ko na to sa nakaraang vlog fam, no, na one of the values na ina-uphold ko talaga is yung being on time. Yes, pwedeng hindi naman tayo perfect, diba? May mga times na nalilate din tayo. Pero as much as possible, mini-make sure ko talaga na lagi akong maaga or on time. Yan yung one of the values na itinuro sa amin nila mamangat papang. Kailangan palagi kang maaga sa call time or sakto ka sa call time. Huwag ka lang lalagpas or malilate doon sa call time or usapan. Basta pala kasi itong tinayuan natin. Uljiro 5Ga. Ayan. O diba? Isa sa mga perks ng ating hotel dito sa Dongdaemun. Nasa tapat na siya ng bus stop. So kung pupunta kayo sa mga ibang parts, ay naka-Korean. Bus 100 and bus 104. O diba? Hindi mo na kailangan lumayo kasi tapat lang ng hotel. May bus stop na agad fam. So okay din yung location ng ating hotel. Hello fam! So nandito na tayo sa ating first stop, ang National Museum of Korea. And first thing na nakita ko, ang ganda na ng mga autumn leaves dito. Yay! Autumn na po talaga. Ayan, tawid tayo dito. Ito na fam, ang ganda ng mga autumn leaves. Itong National Museum pa, napakarami daw makikitang mga artifacts dito. And lalo daw itong sumikat, lalo na nung lumabas yung K-pop Demon Hunters. Mas marami daw pumunta dito. Nung August, parang nasa 4 million visitors yung pumunta dito. Okay. Two of the most important Buddhist artifacts daw dito. So pagpasok, calm down. So nagawa daw yung dalawang statues na yun 1,500 years ago. And those are Bodhisattva statues. Kasi yung Bodhisattva and Buddha are different. Yung Buddha daw, yun yung may enlightenment sa sarili, diba? But yung Bodhisattva delays enlightenment sa sarili niya to help others ease their pain. Ganun. Now, next na tayo. So itong pagoda na to, 1,000 years old na raw pala. One of the most important facts dito sa South Korea. Wow, so this is the full version. May harang kasi kanina. But ayan siya, 1,000 years old na raw itong pagoda na ito and original ito. Okay, next na tayo. The Celadon Museum.
Nung panahon pa raw yan ng Goryeo Dynasty. Royal Court of Goryeo and Celadon Ritual Wares. Wow! Uy, ang ganda oh. Pag tinignan mo yung details. So ito daw fam is a jade-colored celadon. It is believed to have been excavated from the tomb of King Injong noong 1122 to 1146. King Injong was the 17th monarch of Goryeo Dynasty. This one, dragon carp shaped ewer, national treasure. Panahon din ng Goryeo Dynasty, 12th century. Grabe, ang dami pa nilang mga celadon dito. Merong pang incense, pang writing, ito naman from tea and alcohol. So all from the 12th century. Tapos marami dito, mga buong buo pa talaga. Ayan, mga buo pa. Ang galing. Flora and fauna. It's called the Moon Jar, white porcelain, Joseon Dynasty, late 17th century, one of their national treasures. Hello fam, so nandito na tayo sa ating next stop, ang Seong-su-dong. So dito sa Seong-su-dong, we're just gonna explore the area. Dito na rin tayo magla-lunch. Ayun ang tambourines. Uy, ang ganda. Wow. Ito na ang gusto natin puntahan fam, tambourines. Tapos may tier-tier dito, malaki. Okay, kakain na muna tayo fam. Bumaba kami dito sa isang basement na restaurant. Yan yung name niya. Uy, bango. Here's our food. Yay! Gokchang gokbap. Ayan. Pero beef daw ito. Korean cow intestine. 잘먹겠습니다. And then we mix. Ay, ang daming white onions. Manamis-namis siya, parang prosino. Hindi ko napikita. Ay, mababa na. Pero yung laman niya, intestine lang pa. Tapos na tayo mag-lunch. Ang sarap ng lunch natin. Ngayon, maglalakad-lakad na tayo dito sa Seong-su. Ganda ng shop ng Adidas, oh. So, nandito tayo sa Hanjongsul. Recommended ito ni Claudia na mochi dessert. So, itatry natin to. Sadly, sold out na yung strawberry mochi. Balikan na lang natin yan, Hanjongsul. Or itry nyo fam kung pupunta kayo dito sa Seong-su. Okay, rockfish. Pasok daw tayo dito sa rockfish. Ito ang ganda ng mga winter shoes nila, oh, sa rockfish. Now, itatry natin yung famous salt bread dito, fam. I remember na try na din pala natin ito, fam, sa Iksun-dong. Kung napanood yung vlog natin ngayon. Masarap yung salt bread na to. Ayan, oh, naalala ko kasi yung packaging niya, di ba ganyan? Tapos sa isang balot, 3 piraso. Kain tayo ng salt bread. Mr. Chun. Ang sarap, sobrang battery. Diba? Sarap. Battery, malambot, malat-alat. Sarap. Seong-su Market. Parang ano, sale market. Dito tayo sa kit. Tatry ko magsukat ng on. Kasi gusto ko ng isa pang on na shoes kasi sobrang comfortable talaga. Pero sabi ni Min,
Pinakamura daw na on na nabili niya is sa US. Nasa 5,000 pesos lang daw. Sa Las Vegas. Ano yun, outlet? Outlet, nasa outlet siya. May sariling on store sa outlet. Wow. Mas 5,000 lang. Pamang sarap sa paa talaga ng on. Tsaka sobrang comfy niya. Ayan o. Nice. Got our shoes. Yay! So, ang nabili natin ay Club Horizon. Tapos, Kith Collab pa. Yay! Ang total price niya ay 229,000 Korean won. Tapos, mababawasan pa siya ng tax. Okay, next stop. Nandito tayo sa Deirdre Sena. Bubudulin tayo ni Claudia. Mabango daw yung room spray niya dito. Uy, ang bango. Sige, I'll buy. Kamsahamnida. Pwede daw siya sa shower, sa pillow. Gusto ko yung i-spray sa pillow. 10% off pa pala siya. Nice. From 44K, 39.6 na lang siya. So it makes your hair really soft and moisturized. Shampoo, hair mask, and body soap. Wow, kamsahamnida. So it's so cute. Fresh yan. Ay. Ate, fresh rosemary. Kayo Rosemary. Yay. Thank you guys. Thank you for buying. Kamsahamnida. Can you say hello to our vlog? Kamsahamnida. Let's go! Alright, nandito na tayo sa ating next stop, fam, ang Seoul Botanic Park, and magpipiknik daw tayo dito. And alam nyo, ang ganda na. Kita na yung mga autumn leaves dito. Ito dilaw na. Yung iba, kulay pula na yung dahon. Ayun. So, nagre-red and yellow na. Although, hindi pa masyado. Pero may mga puno na red and yellow na. Yay! Oh, changing colors na. Yay! Grabe, ganda talaga ng autumn. So, ito yung map niya. Botanic Garden. May lake garden, wetland. Okay, diretso tayo. Ang ganda kasi autumn leaves na dito. Changing colors na. Wow. Zoom natin para mas makita nyo. Yan o. Picnic tayo. Ang cute. K-pop Demon Hunter. Tapos yung mga snacks, oh. Meron tayong banana milk. Kimbap. Wow, ang sarap ng mga snacks, fam. Ayan, nakapagpa-picture tayo with the chairman, no? So again, this is Seoul Botanic Park, tapos picnic. Part ito ng K-Stopover Seoul Trip, Gardens, Cafes, and City Lights, no? Tsaka Seoul Exploration, Cultural Highlights, and K-Food Experience. So ayan, either of these two K-Stopover programs, kasama itong Seoul Botanic Garden and picnic, no? So kung gusto nyo rin ma-experience yung ginawa natin, magpipiknik kayo, tapos autumn vibes, ayan, pwede nyong i-avail itong mga K-Stopover tours na ito. Okay, pabalik na ulit tayo sa may bus stop, fam. So again, kung nag-avail kayo nung tour and kasama yung picnic, pati yung mga food na kakainin nyo, kasama na rin doon. So wala na kayong poproblemahin talaga. So i-experience nyo na lang talaga yung activity, 'di ba? Okay, tara na, balik na tayo. Ayan, ang ganda na ng mga puno dito. Okay, next stop na tayo, fam. Ito na yung manonood tayo ng The Painters. Ang saya, ang ganda, fam, na enjoy ko siya. Ang gagaling nila. So ngayon, may hello tayo. Hello, can you say hi to the vlog? Hello! You
guys were so good. Thank you. Ito na siya fam, The Painters. Ilagay natin yung more details dito sa screen. So located dito sa Gwanghwamun, Pyongyang Art Hill. So painters sila, The Painters. Ayan o. Tapos sobrang gagaling nila. May mga dance, music, and most importantly, maganda yung mga paintings and art na ginagawa nila dun sa loob. Entertaining, tapos nakakatuwa pa silang panoorin. So dito siya sa loob. No food allowed. And maganda sa loob, no? Theater style siya. Tapos makikita mo talaga yung mga artists. So again, part pa rin ito ng Key Stopover program ng Incheon Airport. So dalawa yung programs, no? Seoul Soul Trip, Gardens, Cafe, and City Light. Tapos yung isang program is the Seoul Exploration, Cultural Highlights, and K-Food Experience. So ayan, kung magla-layover kayo sa Seoul and you're gonna avail this Key Stopover tours, kasama ito dito. Palabas na tayo fam dito sa Gwanghwamun area. And tignan niyo yung mga dahon dito. Oh. Turning into yellow na. Oh, ganda. Ganda talaga ng autumn sa Seoul. Dito pala tayo kakain. Galbitang ang kakainin natin. Ka-fam, let's eat galbitang. So rib siya, beef ribs. Tapos mandu and rice. Kahit tayo fam, galbitang. May dip palang ginawa sa Stella. Okay fam, nandito na tayo sa ating next stop, ang Hanyang Fortress. Isa daw ito sa mga naging shooting locations ng K-pop Demon Hunters. And ang ganda ng view dito ng Seoul. Ayan o, meron din siyang walls. Tapos may ilaw din yung walls niya. And then maganda ang view ng Seoul. Yun nga lang, hindi ko kasi napanood fam yung K-pop Demon Hunters, kaya medyo hindi ako makarelate dito sa sinasabi nila. Pero dito daw nagtagpo yung dalawa sa mga characters doon. Ayun, ang ganda ng view. Para tayong nasa K-drama. Ginagaya namin yung sa It's okay to not be okay. Sarang iyo. Sarang eh. Sarang iyo. Sarang ang dago. Wow, ang ganda ng view dito. Ayan, pinasok natin yung secret gate. During the war, ginamit daw itong taguan ng mga tao. Ay, ang ganda oh. Silipin natin yung view dito. Kung anong view from the walls. Wow! So here's our view. Okay, sakay na ulit tayo ng bus. Kamsahamnida, kisangnim. Okay, bus na tayo. Andun sila sa first class. Eh tayo ay business class. Ayan. Tapos may button pa dito. Kung gusto mo nakababa yung bintana mo. Ayan. There. Tapos may control siya dito sa gilid. Ayan. Pwede mo pa siyang i-recline. Tapos may massage din. Hello fam! So we're finally back dito sa ating hotel room. Time check, 9:17 na ng gabi. So anyway, tayo ay ready nang mag-freshen up. And nag-aayos ako ng mga files ko fam para ma-send na kay editor. Yun lang, ang note ko lang dito sa hotel natin ngayon. Medyo mabagal yung wifi nila. And nanghiram na pala ako ng electric fan. Hindi ko yata nabanggit kagabi na centralized yung aircon nila. So since malamig na sa labas, hindi sila nagpapagana ng aircon ngayon. Kaya nanghiram na lang ako ng fan.
fan para may hangin pa rin tayo dito sa loob, no? Anyway, pakita ko sa inyo, fam, yung binili natin sa Seongsu. Ang saya sa Seongsu, no? I remember, pumunta na kami ni Hazel ng Seongsu. Pero, ang pinuntahan talaga namin nun is yung Aijin flagship store na bagong bukas doon. Tapos, naglakad-lakad kami doon. Pero, parang konti lang yata yung mga clips na nakuha ko kasi in-enjoy lang talaga namin yung time namin doon. And, ang ganda talaga sa Seongsu. Buhay na buhay yung area. Para siyang Hongdae, pero mas bagong area itong Seongsu. Maraming mga locals and tourists ang pumupunta. Maraming mga boutique shops, cafes, and marami pang interesting na shops doon. Kaya, ang sarap talaga maglakad-lakad. Sabi nga nung isang sama natin si Claudia, buong araw daw siya nandun pag nasa Seongsu siya kasi ang dami talagang pwedeng gawin. Anyway, ito na yung binili natin sa kit. So, on yung binili nating shoes kasi naghahanap talaga ako ng on, fam. Alam ko na i-share ko na to sa previous vlogs, no, sa lahat ng shoes na nasuot ko. For me, yung on talaga yung pinaka-komportable sa lahat. Kasi 'di ba, sa lahat ng mga naging travels natin, marami-rami na rin tayong mga na-try na mga shoes. And top 1 talaga sa akin is si on. As in, hindi sumasakit yung paa ko kahit lumpo levels lakaran na sa Japan, Korea, and sa iba't ibang countries pa. Parang ito talaga yung pinaka-okay sa akin na shoes. Isa lang yung on natin, yan yung nabili natin sa Hong Kong. Ang mahal pa nga nito, yung mahal pala bumili ng on sa Hong Kong. Pero ayun, mas mura pala dito sa Korea and sa Japan yata. And ito, sakto naman nung nasa kit kami, sabi ni Claudia, yung kit daw is a specialty store. So aside sa in-house brand nila na kit, nagki-carry din sila ng mga other brands na collab nila. So for example, ito on, nag-carry din sila. May mga Adidas pa doon, Asics at marami pang iba. So ito ay collaboration ng kit. Bago ng Rosemary. Teka. Wait. Na-distract ako. Ayan o. Kasama to doon sa isang binili natin. Napapakita ko lang sa inyo. Ang pangalan ng shoes ay Cloud Horizon WP. And ang color niya ay Ghost Ivory. May pag ganito pa sila o. Pero naka-Korean. Pwede mang i-translate. No? Tapos, ito na siya. Tanan! Cloud Horizon naman. Kasi ang pinipili ko kanina, parang halos katulad dito. Sabi ni Maine, pumili ka naman ng iba. Kasi bibili ka na lang din ng on. Di yung ibang style naman, wag naman yung Cloud Monster. Cloud Monster pala yung pangalan ng shoes natin. Ito siya. Cloud Horizon. Yan siya, fam. Ghost Ivory ang kulay niya. Kasi sabi ko, gusto ko ng on na madaling bagayan. Kasi di ba ang mga damit ko puro neutrals lang. So, ayan siya. Ghost Ivory. Ganda. Happy ako. Kasi pag suot mo talaga to, hindi ka talaga sasakitan ng paa. Okay. So, yan ang nabili natin sa kit. Ang ganda ng kit. Yun yung paper bag nyo. Na-share ko na yung price nito kanina, no? Tapos, magpapatax refund pa tayo sa airport. Ayan. Tabi natin yung resibo. Next na binili natin is itong Deirdre Sena, ang budol sa atin ni Claudia. So, ito siya. Nagbigay sila ng free. Meron siyang shampoo, hair mask, and body soap. Sige, gamitin na nga natin ito ngayong free. Tapos, ito yung nabili natin. Green Moment Aroma Perfume, no? Pero inintroduce sa amin ito ni Claudia, nilalagay daw niya sa pillow. Pag matutulog siya, ini-spray niya to. Sobrang sarap daw ng sleep niya, no? Kaya nabudol kami. Alam niyo naman kapag mga trentahin na, no? Yung mga nakakatulong sa ating pampatulog. Binibili talaga natin yan. So, meron siyang rosemary, eucalyptus, and lavender. Tapos, ayan, multi-purpose siya. Pwede siyang perfume. So, pwede rin siya sa katawan mo, sa damit. Tapos, pwede sa unan. So, ayan, multi-purpose. Kaya, binili namin siya. Ang bango nung tinry namin kanina. Excited akong gamitin to. Tapos, may binigay sa atin ng painter. It's a ref magnet, the painters. A must-see show in Seoul. Tapos, merong eco bag and t-shirt na the painters. Ayan. So, yeah, anyway, iyan ko na itong vlog, fam. Ang saya nung araw natin, no, very chill. Pero, ang ganda nung mga pinuntahan natin. We started strong with the National Museum na ang ganda. Tapos, Seongsu, ang ganda rin. The Botanical Garden. Tapos, nakapag-picnic pa tayo. Super nice experience. And then, painters, dinner ng Galbitang. Tapos, yung night view pa, diba? So, ang ganda nung itinerary natin. Medyo marami tayong pinuntahan, pero mga chill spots lang. And, magagandang mga puntahan, no? So, again, na-share ko na kanina yung mga K-stopover programs ng Incheon Airport na pwede yung samahan. Kung gusto nyo ma-visit yung mga spots na binisit natin kanina. So, that's it, ma'am, for this vlog. Baka i-continue ko tong vlog tomorrow, no? So, mag-good night na muna ako. See you tomorrow. So,
Hello fam, so break muna tayo sa vlog saglit because I wanna share important things na maaring makatulong sa mga future travels ninyo. So many of you are asking kung ano yung travel insurance na kinukuha ko. So ang travel insurance na kinukuha ko ay ang Travel Joy from Klook. Ang maganda dito fam is 24 hours yung emergency assistance hotline nila. So anytime na kailangan mong kumontak sa kanila, makukontak mo sila. And also, Schengen Visa accredited na ito. So magagamit nyo ito sa mga Schengen Visa applications ninyo. Tapos mura lang siya, around 200 plus pesos, makakapag-book ka na ng travel insurance for 4 to 5 days, no? And madali lang siyang i-book, i-search nyo lang sa Klook app Travel Joy, tapos select lang kayo ng plan, pwedeng single, pwedeng annual, select the countries na pupuntahan ninyo and yung travel dates ninyo, tapos magse-select lang kayo ng plan. May light, may essential, may deluxe. So click nyo lang dito sa tatlo kung ano yung mas prefer nyo na plan. And also, kung magbubook kayo ng travel insurance, huwag nyo kalimutan na gamitin yung promo code ko na JM Insurance para makakuha kayo ng extra 15% discount. So itong promo code naman na ito ay valid until November 15, 2025. So yan lang yung important things na gusto kong i-share sa inyo na maaring makatulong sa mga upcoming travels ninyo. Back to the vlog na tayo. Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our 6th day here in South Korea and 8:45 na ng umaga ngayon. And for today, chill na lang ang itinerary natin dahil last day na ng tour natin with KTO Manila. So pa-check out na tayo ngayon fam. Ayan, naka-ready na yung mga gamit ko. I had a great sleep last night and ang aga ko nagising kanina, parang mga 6:30 AM nagising na ako. Pero nakatulog ako kagabi around 10 PM. So we had more than 8 hours of sleep. Kaya, super okay, no? So, ngayon, chill na lang ang itinerary natin. Ang i-visit na lang natin is number 1, the Bukchon Hanok Village. And number 2, Hongdae. So, dalawa na lang yung itinerary natin ngayon. And yung Hongdae is part of the K-Stopover program pa rin ng Incheon Airport. So, the name of the program is K-Stopover Seoul Soul Trip, Gardens, Cafe, and City Lights. So, kasama ito doon sa trip na ginawa din natin kahapon. So, mamimiss ko ang ating KTO fam kasi ang saya lang nung ating trip. Lahat mababait sila. Tapos na-enjoy talaga namin na magkakasama yung mga tourist spots and all. But yeah, ganun talaga. We have to say goodbye to them and masisepang sa lang talaga tayo, no? Pero ganun talaga. That's life. Tapos na ang ating project together. So, it is what it is, no? But yeah, at least ngayon, di ba, may mga bago tayong kakilala sa industry, nakapag-connect kami, and hopefully, makita ulit natin sila next time. Kagabi nga, parang nasisepang sa kami kasi pinag-uusapan namin with our tour guide, si Stella. Stella was really good. As in, napakagaling niyang tour guide. Inalagaan talaga niya kami. And she told us na sobrang happy din daw niya sa amin. Kasi, na-inspire daw siya sa amin, no? Sabi niya, I saw how you do your work on our daily trips. You really make sure that you do your work properly. You take your own pace just for you to produce a good video, sabi niya. Kaya na-inspire daw siya. Na, o nga, no? Sabi niya, if I want to do my work right and I want the output to be good, I have to take my own pace to be able to capture everything, sabi niyang ganun. Tapos yun, parang na-share niya sa amin na with our group na tuwa daw siya, no? Tapos napanood din daw niya yung mga videos namin, kaya na-inspire din daw talaga siya na galingan yung pagiging tour guide sa amin, no? So ayun lang. Mga touching moments sa usapan namin kagabi during dinner. So anyway, ready na tayo mag-check out. 9:30 pa ang call time natin. So meron pa tayong 40 minutes. Pero hindi ko na plan mag-breakfast. Gusto ko lang bumili ng eggs sa GS25 kasi may GS25 dyan sa labas. Eggs na lang tayo for breakfast tapos coffee. So tara fam, baba na tayo at tayo ay pag-check out na. Again, ang hotel natin ay Ramada by Windham Seoul Dongdaemun. Ang maganda sa kanya, may bus stop na siya sa harap tapos malapit lang sa Dongdaemun Station kung magte-tren kayo, no? Yung nga lang, centralized yung aircon. Pero pwede naman kayo manghiram ng electric fan kung sakaling gusto nyo pa rin na may fan doon sa loob kahit na autumn and winter na. So tara, ayan na yung maleta ko. Ito. Okay, let's go! Okay, dito na ako sa labas. Ayan na ang GS25. Ayan na yung hotel natin, fam. So yung hotel, may katabing GS25. Tapos bus stop sa harap. 30 minutes pa before our call time. First honor na naman po tayo. But yeah, bili lang tayo ng coffee and soft-boiled eggs dito. Alright, breakfast na muna tayo. So here's what I got. Ang ating favorite na iced hazelnut. Ayan. Tapos bumili na ako ng medium na cup with ice. Also, bumili din ako ng soft-boiled eggs. 2 piraso. And muscat. Ayan. So here's our
breakfast for today. Sali na natin ang ating coffee. Although may upuan naman sa GS25, pero gusto ko kasi dito sa labas. Mas feel ko yung may mga puno-puno dito sa background natin. Good morning fam! Nandito na tayo sa ating first stop, ang Bukchon Hanok Village. 15 minutes lang ang biyahe natin mula sa area natin sa Dongdaemun. And dito kita rin pala natin ang Enseoul Tower. I-zoom natin. Ayun o. Tapos malamig ngayon. Sarap ng hangin, lamig. Ngayon nandito tayo sa Bukchon Traditional Cultural Center. Ayan. So ganito daw yung bahay nila noon. Tapos separate daw yung room ng mag-asawa, lalaki at babae. Please take off your shoes. Pwedeng pumasok. So ginawa itong center na ito kasi yung actual na Bukchon Hanok Village, may mga nakatira talaga. Diba pag pumunta doon, bawal maingay, ganun. So at least dito, kung gusto nyong mag-pictures talaga, makaka-picture kayo at mag-ingay. Oo, pwede kasi cultural center siya, walang nakatira. Hindi siya residential. Bonus pa kasi may mga information sila dito about the Bukchon Hanok Village. So pumasok muna tayo dito sa Sulwaso, yung may magandang interior. Ayan, yung traditional na house. Nadaanan na natin to before, no, dito sa Bukchon Hanok Village. And ngayon, meron daw osulok dito, osulok tea and matcha. So yun yung itatry natin. Pero 11 AM pa sila mag-open. 10:45 ngayon, so 15 minutes pa. So pwede kayong bumili ng mga skincare dito, beauty products. Sulwaso. Ang ganda naman ng Osulok Cafe dito. This is the second floor. Ang dami nilang mga upuan. So ma-enjoy nyo talaga. Ito na, dumating na ang aming matcha. We love matcha, no main? Yes. Lalo na nung nag-matcha tayo sa Toyo Sumanyo. Oo. Sarap pa rin. Warm water. Oh, ang sarap. Sarap. Cheers. Okay, tapos na tayo mag-green tea. And naglalakad tayo papunta doon sa lunch place natin. Tingnan nyo fa mo, naalala nyo ba to? Dito tayo kumain ng odeng and tteokbokki kay Halmoni. Naalala nyo yun? Yung first vlog pa yata natin yun dito. Tapos naglalakad tayo pa ang Guk. Let's go. So dito tayo. Meron daw sikat na restaurant dito. Yun yung kakainan natin for lunch. Okay, time for lunch. Dito tayo kakain fam sa Mongjunghon na. Let's go. Ayan fam, ang dami tao dito ngayon sa Bukchon Hanok Village. Kasi Saturday ngayon, di ba? So ayan na siya. Pero dito yung bawal mag-ingay, kaya mahina lang yung boses natin. Bakit ako sa dito tayo from sa Hongdae. One of our favorite areas dito sa Seoul. Time check, 2:00 na lang tanghali. Fam, ang ganda ng puno, oh. Yay! Ito talaga yung gusto nating kulay, no? Yung manilaw-nilaw na. Yan, photo booth tayo dito sa photo signature. Sabi ko siya, ate may mga plancha. Tignan mo. Saan? Ay, oo nga, no? Plancha pa ng hair. May plancha. Oo nga, no? Tapos may suklay.
Masaya, buhay na buhay ang Hongdae. Tapos ang ganda talaga ng mga dahon. Nag-change na ng colors. Famo, tingnan nyo ang ganda. Autumn na, autumn na. Tingnan nyo to, Famo, ang ganda, oh. Diba? Ay, ang ganda talaga ng autumn. Okay, fam, it's official. Tapos na ang ating fam trip with KTO team. Kinuha na namin yung mga luggage. Yan na yung bus natin. Magpapaalam na tayo sa kanila. Ay, kisang nim, kamsamnida, kisang nim. Kamsamnida, kisang nim. Kamsamnida. We will miss our limousine bus. We will miss you more. Si Stella, para na siyang nanay namin. Ay. Wala na yung ano. Hope to see you soon again. Bye, Stella. Hope to see you again. Yes. Bye-bye. Tell us when you're Coming to Korea. Of course. when you we visit love the Korea. Philippines, okay? Tell us. Bye, guys. Bye. Bye, Stella. Nakakasepangs naman. Okay, dumaan muna tayo dito sa Mercure sa Hotel ni Claudia. Nakilagay muna kami ng mga maleta dahil maglilibot-libot muna kami dito sa Hongdae. And alam nyo, fam, kung napanood nyo yung Culinary Class Wars sa Netflix, isa sa mga contestants doon na chef, may restaurant dito, Tian Mimi. Si The Queen of Dim Sum. Yung sa Culinary Class Wars, fam, naalala ko yung nagluluto siya ng ginaganon-ganon niya, oh. Ang ganda nun, fam. Napanood nyo ba yun? Yung Culinary Class Wars. One of the best of 2025 ba siya? Sa maganda. Tapos may restaurant siya dyan. Yun nga lang, fully booked na. Kasi Saturday ngayon, di ba? Ngayon, papunta kami ng Apple Store dito sa gilid. Mag-i-inquire kami ni Maine. Inquire! Tignan natin, we will see. Na, Apple Store. Wow, ang init. Okay, nakalabas na tayo from sa Apple Store. Yung 2TB nila na iPhone 17 Pro Max, 130,000 pesos converted sa peso. Chinek ni Maine sa atin 146. Mas mura ng 16,000 pesos, diba? Pero, ang catch, wala na silang mga stocks dito ng iPhone 17 Pro Max. Sold out na. Ang next na available is iPhone 17 Pro. Pero 256 na lang yata. No, may 1TB. Ah, may 1TB pa. Okay. So, wala ng Pro Max. Ngayon, papunta tayo sa isang salon kasi magpapagupit si Maine. Tatry niya magpa-salon dito. Oh, recommended pala yun ni Hazel kasi tinanong namin si Hazel kung anong marirecommend niya. So, yun yung pupuntahan namin. Pag na-accept siya, saka na tayo maglakad-lakad at mag-meet tayo. Si Hazel dapat kasama natin ngayon kasi may sakit siya. Get well, sis! By the time na ma-upload to, magaling na siya. Diba? Ayun, sayang. May sakit si Hazel. Okay, iniwan ko na si Maine dito sa taas. Dito siya sa CCA Hair Salon. Recommended ni Sis Hazel kasi gusto talaga magpagupit ni Maine. So, tinanong namin si Hazel. Yan, ito ang nirecommend niya. Ang galing kasi i-assess tapos uupuan ka. Itatanong kung ano na yung mga hair treatments na nagawa sa'yo. Tapos ano yung gusto mong gawin. I-explain. So, nagpa-assess siya sa taas yung haircut plus yung mga treatments. Nasa around 125,000 Korean won yung rate na binigay sa kanya. Kinumpute namin nasa 5,000 pesos. Sabi niya, not bad kasi parang ganun din daw sa Philippines pag nagpagawa ka at pag nagpa-treatment ka. Yun lang, share ko lang. So ngayon, 1 hour pa siya nandun. Maglibot-libot na muna tayo dito sa Hongdae. Nadaanan ko tong Moko-Moko. Meron silang pudding. Naalala ko yung umu pudding na nakain natin sa Jeju. Try natin, no? Meron silang milk pudding, matcha pudding, chocolate pudding. Okay, let's try Moko-Moko. Cute ng packaging nila, oh. Dito na ako sa labas kasi puno na yung seating nila sa loob. Ayan, tumabi muna ako dito sa gilid. Cute, oh. Moko-Moko. So, ang kinuha ko is the chocolate pudding.
Let's try it. Kasi naalala ko yun sa Jeju. Napanood nyo na ba yung Jeju vlog natin, fam? Sarap nung pudding na kinain natin doon nila Hazel and Nana, diba? Umu pudding. I couldn't forget. Napakasarap. Simple lang yung store nila doon sa Jeju. Ah, okay. So may cream pa siya sa ibabaw. Let's try. Oh. Ay, sarap. Sobrang malinamnam ng chocolate pudding. Tapos haluan pa ng cream. Sarap. Kanalakad na tayo. Tignan nyo, ang cute pa ng mga stores dito sa kabila. Oh. May Betty Boop, the 9 Mall store, phone cases. Sige, labas muna tayo sa may Hongdae banda. Doon tayo tumambay. At 1 oras pa tayo maghihintay. Ayan, nakalabas na ulit tayo dito. 2 kanto lang naman siya mula dito sa main kanto ng Hongdae. Ito yung kinainan natin ni Hazel na masarap na samgyup po. Yung kinainan din nila Kim Bok-chu. Baka dyan tayo mag-dinner mamaya. Belly. Na-excite si May nung sinabi ko. Mamaya dyan tayo mag-dinner. Saan kaya tayo? Mag-ano muna tayo? M-playground muna siguro tayo. Okay fam, ito na tayo sa area ng M-playground. Ayan. Tignan nyo, ang ganda ng puno dito sa harap ng M-playground. Oh. Halika na, magtingin tayo dito. Pahinga na muna tayo habang naghihintay sa mga kasama natin. Andito ako sa may isang area na palaging pinagsushootingan dito sa Hongdae. Ito oh. Tapos usually may mga nagpe-perform din dito. So pahinga na muna tayo. Wala na ako nabili sa M-playground. Nagtingin-tingin lang ako. And ready na tayo for dinner. Time check, alas 6 na ng gabi. Hintayin lang natin si Maine, andun sa salon, tapos si Claudia nasa hotel pa niya. Pama, ito na si Maine, no? Ang ganda nung hair giving. Oh. Ang galing nilang gumupit. Highly recommended. Oo. Ni-recommend lang sa amin Ni Hazel through JM. Sinabi sa akin. Pinuntahan namin today. 1 hour and 30 minutes. Haircut na ako. May treatment na siya. Grabe, ang galing. Ang ganda. Tignan mo naman, no? Ang ganda. Ang ganda. Tapos hindi lang yon. Pinassess ka talaga. Talagang tinanong yung hair routine mo. Anong ginagawa mo sa buhok mo. Anong itsura niya pagkatas mo maligo. Oo, may ganon. Grabe. Ang ganda ng service. Napaka-thorough nung paggupit. Talagang na-bother pa siya actually kasi di ba pumasok ako na andito yung hati ko sa gilid. So yung gupit niya, basically, dahil parang pwede sa gilid. Tapos sabi ko sa kanya, can you put it in the center? Nagupit na niya. Tapos nung tinile niya, sabi niya, is that okay? Sabi ko, yeah. Tapos pero para sa kanya, parang feeling niya hindi pantay. Diba? Galing. Tapos sabi ko, that's okay. I don't see anything uneven. Sabi ko gano'n. Pero sa kanila, parang gusto nila i-perfect yung style. Ang galing pa mag-English. Correct. Ay nako, ang saya. Kung naghahanap kayo, ayan, nirecommend ni si Hazel. Ang ganda, bagay sa kanya, oh. Parang bumata ako. Yeah, ng 10 years. 10 years. Ngayon, 20s. ngayon magdi-dinner na kami, fam, dito sa K-Barbecue na pinag-shootingan nila Kim Bok-chu. Pakapila na kami. Maraming tao ngayon kasi Saturday night. Fam, kumpleto na tayo. Yung si Claudia and Maine. Lamig. And alam nyo, ayan, uling talaga yung pangluto. Kaya masarap. Samnida. Kain na tayo, fam. Ooh. Favorite pa naman ni May ng samgyup. Dati, ito pinaka-favorite mo. Oo. Wow. Masarap, di ba malasa? Lasang sugo. Alright, tapos na tayo, fam. Napakasarap talaga ng samgyup dito. May performance. Sarap to
Myeongdong dinner. Tapos ang sarap dito sa Hongdae. As in! Fam, ang ganda ng puno, dilaw na. Ang saya naman ang last night ni Maine sa Seoul. Happy birthday! Happy birthday! Birthday mo pa din. Grabe! Ayan, dessert tayo. Thank you, Claudia. Thank you, Claudia! Of course. Grabe si Claudia. Memorize na yung buong. Buong Hongdae. Alam niya yung sa Olivier, alam niya yung saan yung lip balm. Ganong levels. Patambay kami, Fam. Okay, fam, nakababa na ako ng taxi. So, ang binayad natin ay 12,000 Korean won. Mula doon sa hotel ni Claudia sa Hongdae, papunta dito sa Myeongdong. So, we're back in Myeongdong! Yay! Alam nyo ba, fam, na ang pagsistayan nating hotel ngayon is yung unang-unang hotel na napagstayan natin dito sa Seoul, no? Ayan siya. Ang K-Stay Guest House, Myeongdong First. Okay, so quick story time. Bakit ko napili itong hotel na to? So, una, meron kasi talaga tayong Seoul trip na hiwalay from the KTO trip. Yung hindi ko pa na-receive yung invite ng KTO Manila, meron na talaga tayong original na Seoul trip. Plano ko na talagang bumalik dito. And plano ko sana mag-book ng ibang hotel dito sa Myeongdong or sa Hongdae. Pero since dumating nga yung invite ng KTO Manila, nagbago yung plano ko. So hindi pa ako nakapag-book ng hotel and all. And then nung na-confirm ko na yung trip with KTO Manila, tapos na-confirm ko na rin na mag-extend ako, naghanap na ako ng hotel. Nung naghahanap na ako ng hotel, fam, grabe, sobrang mamahal ng mga lumalabas. Nasa 12,000 to 15,000 pesos per night yung mga hotel. If you remember, nung last vlogmas natin dito sa Korea, nung galing tayo ng Uzbekistan, di ba sa Line Hotel tayo tumuloy? Parang pagkakaalala ko, nasa less than 5,000 pesos per night lang yun, di ba? Pero alam nyo kung magkano na yun ngayon? 14,000 pesos per night. Ganun. Tumataginting, di ba? Kaya, nung naghanap ako ng hotel, gusto ko sana maiba naman para iba rin yung maipakita ko sa inyo. Yun nga lang, ang mamahal talaga. And sakto, nakita ko tong K-Stay Guest House, Myeongdong First, na meron pa silang isang room, nag-iisa na lang, relatively cheaper as compared sa mga available na hotel. Since nakapag-stay na tayo dito, kabisado ko naman na yung sistema dito, okay naman siya, malinis and all. Ito na lang yung pinili ko. Pero we're gonna stay here for kalahati lang nung extension trip natin kasi may lilipatan tayong hotel na malapit lang din dito sa Myeongdong area lang din. Share ko na lang yun sa mga susunod na vlog. So yeah, that's the quick story time kaya natin napili itong K-Stay Guest House, Myeongdong First. Kasi nga super mahal talaga kasi peak season ngayon dito sa Korea. Autumn talaga yung pinaka-peak season nila, diba? Kasi ang ganda talaga dito sa Korea na ang autumn, lalo na dito sa Seoul. Anyway, akit na tayo. Yun nga lang dito sa K-Stay Guest House, kailangan mo lang maghagda ng konti kasi ayan yung elevator nila. Paakyat doon sa reception area nila. Okay, ito na siya, fam. So, andito na yung key natin. Ayan, nandiyan na yung pangalan natin. Yan, ang maganda dito, may free water, tapos coffee. Yan, may plancha din, tapos pwedeng tumambay dito. Alright, we're here sa ating room, fam. Bigyan ko kayo ng quick room tour. So, pagpasok ko ng pinto, ay na agad ang bed natin. Maliit lang siya talaga. Tapos, ito na ang toilet. Dito na tayo magbubukas ng luggage. Toilet, malinis tong toilet. Diba? Kompleto naman ng toiletries. Tapos may shower. And then, this time may window tayo. Pero yung view natin is parang yung likod ng building. Pero at least makikita natin kung umaaraw, umuulan sa labas. Okay na yan. Tapos meron tayong mini fridge. Okay, hair dryer. Ayun ang mga remote control ng aircon, TV. Fresh towels. Tapos mugs. Tissue. Ito, trash bin. What's this? Parang emergency kit. Kit naman, meron tayong mini mirror dito. So, yan ang ating room. O, diba? Maliit lang, fam, pero malinis naman. Grabe, this brings back memories, no? Kasi nung first time natin dito sa South Korea, dito talaga tayo nagstay. Diba? So, ayan, happy ako na nakabalik tayo dito. So, again, fam, this is K-Stay Guest House, Myeongdong First. Pwede nyo siyang mabook sa Klook. Again, kung naghahanap kayo ng hotel na malapit sa Myeongdong, malapit sa train station, tapos malapit sa lahat, may convenience
convenience store sa labas. And then malinis, no? Tsaka mura lang din. Pwede nyo i-consider itong hotel na ito. Ilagay natin yung screenshot dito, pati yung link sa baba, no? And don't forget to use my code na ilalagay ko dito sa screen para makakuha pa kayo ng extra discount. So yeah, grabe. I'm so happy that I'm back here kasi komportable ako na kahit simple lang, no? Simple lang naman talaga siya, pero malinis talaga. Even the beddings nila, malinis yan. Pinapalitan nila yan. Tapos, malinis yung toilet. And itong buong area natin ay malinis. Kaya komportable din talaga ako dito, no? So ngayon, i-end ko na muna itong vlog fam. Tayo ay magpa-freshen up at magpapahinga na. So officially, natapos na po ang ating tour with KTO Manila. Again, I'm so grateful no, na napasama ako dito sa tour na ito. Nagpapasalamat ako kay KTO Manila no, sa pag-tap sa akin para sumama sa fam trip na ito. Sobrang saya talaga. And syempre, papasalamat din ako sa lahat ng nakasama natin no, kasi ang saya talaga ng fam trip na ito. And si Stella, napakagaling na tour guide talaga, kaya mas naging extra special yung tour natin dito sa Korea. And of course, maraming salamat sa inyo fam, kasi syempre dahil sa suporta ninyo, nai-invite tayo sa mga ganitong familiarization trips ng mga tourism organizations from different countries, no? So, thank you so much. Mahal na mahal ko kayo. So again fam, lahat ng mga pinuntahan natin ay part ng K-Stopover program ng Incheon Airport. Kung gusto nyo puntahan lahat ng mga pinuntahan natin, check nyo lang yung mga programs doon sa website www.k-stopover.com. Pwede kayo mag-book ng mga tours doon. Tapos, once ma-book nyo, punta na kayo sa mga registration desk na located sa Incheon Airport. Ilagay ulit natin yung screenshot dito. Tapos yun na, pwede nyo lang gawin yung mga tours na ginawa natin. So that's it fam for this vlog. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko sa screen. Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman sa baba. And huwag nyo kalimutan fam na mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click nyo lang yung subscribe button sa baba. Malaking bagay na sa akin yan. So thank you so much for watching and I'll see you on my next South Korea vlog. Bye! Good night!